Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May template na sagot. Ang tawag ni Senador Soto, template. Sabi ni Senador Soto, ayaw ko nang marinig ang template. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Ang template na sagot ni Costa ganito. Siya po ang amo ang security officer nga gitalaga ni Vice President Sara Duterte para mag-implement anang mga confidential activities, Your Honor. Alright, Kay siya man ang naay access, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your I will Honor. ask this question, Honor. I-release ko po kay security officer kasi siya po ang itinalaga ng aming Vice President, Your Honor, at siya ang nakakaalam paano i-implement ang mga confidential activities, Your Honor. There you go again. Yun yung template. Yun yung template. Bawat tanong, yun ang sagot. O, pag may tanong na naman, gano'n na naman ang isasagot. Napipi ko na yung napipi ko na ang mga senador, si Atty. Ligutan. Sabi niya, Nasa iba't ibang tanong ko, paulit-ulit niya yung sagot niyo kasi nga siya yung may alam sa pag-implement ng confidential activities. Hindi niyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot niyo? Napansin niyo po ba? Hindi. si Senador Soto talagang napiko na. Sabi niya, ayaw ko na. Ayaw ko nang marinig yung template na yan. Kasi once na tanungin mo, lagi uulitin na naman ni Acosta. Anong template? Hindi ko yan masabi, Your Honor, kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, dito pa lang sa confidential funds na ito, dapat convicted na dito si Sara Duterte. Sino naman ang maniniwala sa mga palusot na yan? Nila La Chica, sa palusot na yan, nila Costa. Sino namang maniniwala dyan? Ang maniniwala lang dyan ay ang mga TANGA. Huwag nila tayong pinagluloko. Ang maniniwala dyan yung mga senador, nakakampi ni Sara. Parang katulad ni Amy, saka katulad ni Padilla. Bali-baliktarin mo man, Duterte daw siya, kahit sunugin mo, ang amoy niya daw Duterte. O yan yun. Yung mga ganyang klase ng senador yun. O tingnan nyo yung tanong ni Amy Marcos. Masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. O yun. Alam na nila na liniligtas na nila si Sara dyan. Kaya lang dito, mga kabunyog, mga kababayan, sino namang pinagluloko nila dyan? Kung may maluloko sila dyan, itong mga DDS, saka itong mga senador na pro-Duterte. Pero yung mga senador kanina, si Lito Lapid, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Gatchalian, si Mig Subiri, lahat ang matinding piko na talaga si Lacson saka si Soto. Sabi ni Lacson, Tapos na oras yun. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa makumasabi. hindi, sa totoo lang, mga kabunyog, mga kabayan. Nag-init na sila doon sa tinatbo ng... Kasi, talaga si Acosta. Kunwari, wala siyang alam. Basta siya, sumunod lang siya sa sinabi sa kanya. Binigay niya kay La Chica
ang confidential funds dahil ito naman ang nakakaalam, ito ang expert sa confidential funds, siya ang nakakaalam ng mga paggagastusan yan, at liniquidate naman daw. Kaya lang nung tinatanong siya, hindi ka man lamang ba nagduda na ang mga pangalan na nakalagay doon, Mary Grace Piatos, ang mga nakalagay doon ay ano pa ba yung bago ngayon, mayroon pa ngayon yung Timon Pusa ba yun? Ano ba yung mga bagong pangalan ngayon? Grabe. Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dun Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, Suniso P. Bilat. Grabe. Kaya ang tanong sa kanya, hindi ka po ba nagtaka na hindi ka man lang nag-question? Tapos anong sagot na naman ni Acosta? Hindi po, kasi may tiwala po ako kay Cornelia Chica kasi siya po ang nakakaalam ng lahat ng yan. Kasi po, siya po ang expert tungkol sa confidential funds. Wow. Talagang mga kabunyog, mga kababayan. Grabe ang ginawa nito ni Acosta. Sa totoo lang, dapat kasuhan. Dapat makulong yan. Kasi para sa kanya, pag hindi yan nakulong si Acosta, pinagluluko tayo, mga kabunyog. Pinagluluko tayo. Para tayong ginawang dito, itong ginagawang ito ng kampo ni Sara, ang ginagawa nila sa atin, ginagawa tayong laruan. Ginagawang laruan ang sambayan ng Pilipino. Ginagawang laruan ang mga senador. Hindi sa totoo lang. Maaano ka na, magngingit-ngit ka na. Imagine niyo naman yan. Ay, mga kaboy. Tapos itong si Gina Acosta, magkukunwari pang, walang alam. Ay, wag. Pero sa totoo lang, kasabwat siya. At nagpapagamit siya na, kaya ang niya, kasabwat na tanga. Hindi na totoo nga lang. Sabi nga ni Senador Rapi Tulfo. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang totoong nangyari dyan sa confidential funds na yan. Sa day 17 ngayon na trial. Kitang-kita kung anong nangyari, mga kabunyog. Kitang-kita. Kaya, sa totoo lang, dito, sa pangyayaring ito, itong si Gina Acosta, nagpipilit sanang nagdadrama, may paiyak-iyak pa kanina nung tinanong ni Amy Marcos tungkol sa kalagayan ng asawa niya. Nung nakaraang mga araw, kung narinig nyo ako, sabi ko, kawawa din itong si Gina Acosta Parang matino naman na opisya, matino naman na empleyado ng gobyerno, kaya lang nagpagamit kay Sara. Dito, hindi. Nagbago na ang pananaw ko dyan. Hindi yan yung kawawa. Hindi kawawa. Talagang kasabwat. Mga kabunyog. Ako, di ba nung nakaraang araw, nung una yan nag-appear, sabi ko, kawawa din ito nagamit ni Sara. Siguro matino sana itong empleyado ng gobyerno. Ito yung mga tipong matitino na empleyado ng gobyerno, kaya lang nagagamit Kawawa naman. Ngayon, hindi na. Sa tingin ko sa kanya, hindi siya kawawa. Kasabwat siya. Kasi yan Imagine ninyo, tinanong pa siya, sa tingin nyo po, walang nakuhang pera dyan, walang binulsa dyan na pera, si Cornelia Chica. Alam nyo kung anong sagot niya? Ang sagot niya, wala po, hindi po gagawin yan ni Cornelia Chica. Nagastos po talaga yung pera. Wala po siyang binulsa dyan. Ay, grabe. Ano yon? Wala, hindi ko na tinitingnan ito na yung biktima. Wala, hindi biktima ito, mga kabunyog. Yan? Talagang sa Davao pa, siya na ang tirador ni
ni Sara Duterte pagdating sa confidential funds. Dinala siya sa OBP, sa Kasipaharda, kasi sila talaga ang tumitira, anong ipagawa. Ano man ang mangyari dyan sa confidential funds na yan, ano yan? Sangkot sila dyan. At yan ang nangyari dyan, mga kabunyog. Ang isipin na lang natin dito, mga kabunyog, mapapayagan ba natin yan? Yang nangyari na yan, mapapayagan ba natin yan? Tayong mamamayang Pilipino, pera natin yan, mga kabunyog. Pera natin yan na mamamayang Pilipino. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.